Norman! Malapit-lapit ka naman bumalik sa dati mong pinagkukulungan at pananagutan mo yung mga ginawa mo katarantaduhan sa iyong mga kababayan. Kaya sa mga taong katulad mo, makukulong ka na. Hello! Okay, so i-re-upload ko ito at saka i-re-edit kasi yung una kong in-upload ay walang sound, no? So, pag-usapan natin, no, itong taong ito ay si FLM, isang trilyonaryo at saka isang mataas yung pinag-aralan, merong bachelor's degree sa MIT, no, Massachusetts Institute of Technology at saka merong PhD sa Cambridge, no. Pero paano siya makipag-argumento sa ating mga sa mga bumabati ko sa kanya. So panoorin natin, no. Si Arnold Clavio, pakinggan natin. Sa mga fake news, yun ang ikinabubuhay nitong si Arnold, the fake news Clavio. Di ba? Style mo rin yan, di ba? Okay, so tinatawag niyang fake news si Arnold Clavio. So tingnan natin kung bakit nagalit ito si Arnold si FLM dito kay Arnold Clavio, no. Pakinggan natin. Interpol, paki-imbestigahan nyo nga ito. Ha? Obviously pinapa-imbestigahan siya ni Arnold Clavio, ito si FLM, no. Pero nagsimula ito talaga nung nagkaroon ng guest si Arnold Clavio mula sa FBI. So tuloy na sa FBI, no, si Vic Lorenzo. So tuloy natin. Yan, bagay o. Panoorin mo. Ungas din to eh. Kasi ganun yung style niya eh. Challenge. Ayan, ganyan yung style niya, no? Si Vic Lorenzo yan ay chief ng Cybercrime Division ng NBI. Kinakausap ni Arnold Clavio, no? Tsaka nito nakalimutan ko yung pangalan ng isa, no. So tuloy natin, no? Mayaman challenge, di ba? May mga inimbestigahan ka. O sino ba yung nagmayaman challenge? So alam na natin na si FLM yung pinatutunguhan niya ni Sige, tuloy natin. Mabigat ang Mga parusa, activities. no? Sir, kayo na po magbanggit kung anong kaparusahan para Ayan, oo, matakot naman itong mga to. babala na rin, ano? Yung mga scams, mga phishing. Okay, so ayan, tinatanong kung ano daw ba yung mga kaso na nandyan sa Cybercrime Division ngayon. Marami daw scams at saka mga phishing. No, phishing, ibig sabihin yung dinanakaw yung yung data mo gamit yung deceitful na sites, no? So tuloy natin. Dumadami, ma'am. May mga nagpo-project pa nga dito, ma'am, na kunyari namimigay sila ng mga bigas. Okay, sapul na sapul, namimigay ng bigas sa pamamagitan ng paano? Tapos, isa-challenge nila yung isang class ng society. I-challenge yung class ng society. Anong class? No? Mayaman? Tapos challenge? Mayaman challenge? No? Mayaman challenge, okay. Para mag-donate din. Yung pala, ang aim and goal is to ask for donations na itatago niya din pala. Yes, okay. So siguro naman sa interview ko kay Nasukira at saka sa interview ni MG kay The Kings, pareho sila nang sinasabi, no, na nangangalap sila ng pera mula sa miyembro. Tapos yun yung pinantutulong nila. Pero ang credit ay kay Francis Leo. Si Francis Leo yung sinasabing tumutulong pero hindi naman talaga siya. So tuloy natin, no. Hindi para sa publiko. Hindi porket reporter ka. Tsaka yan yung sinasabi natin na wala naman kasing diyan. Matagal na namin sinasabi sa inyo yan, no? Wala naman talaga kasing diyan. Yung tinatawag nating transparency kung paano ginagastos yung pera na natatanggap nila. Walang alam yung mga miyembro kung paano, no? Ngayon, pagka nag-start ka na magtanong, ikaw yung sisiraan. Alam naman natin yun, no? Ganito yung ginagawa nitong taong ito. So, tignan niyo yan, no? Nuknukan na kasamaan yan, taong yan. No? No, tuloy natin. Na kung gusto mong isway na mapahiya yung tao, ipapahiya mo. Siya ipapahiya ko. Sasabihin ko sa kanya, siya reporter, medyo alam ko yung tanong, papahiyain niya ako. Sasabihin ko sa kanya, huwag mo na ako interviewin kasi bobo ka. O, diba, simula pang ganyan, this is 2020 bago siya makulong. Ganun na siya. Ganyan na, no? Hindi niya sinagot yung mga patutsado sa kanya na siya daw ay ganito, ganyan. No, hindi niya sinagot, iniwas niya yung topic. Paano niya iniwas? Alam niyo na 'yon, no?
Nang insulto na lang siya ng tao. Hindi ako nagpapa-interview sa mga bobong taong katulad mo. Oh, tapos meron din akong video. Ipopost ko yun. This person is an adult at ang kausap niya ay adult din pero ganyan niya inaano, no? So hindi niya sinagot yung remember na hindi naman talaga si Arnold Clavio yung nagsasabi na na budol daw ito si FLM. Ang nagsasabi noon ay si Vic Lorenzo, pero tignan niyo si Arnold Clavio yung kanyang target. Now this second video ay tungkol naman to kay sa isa pang reporter na sa ABS-CBN this time, si Deo Macalma. So pakinggan natin. Pakulong lang kita. Wait lang. Ako po ay sumulat na sa National Bureau of Investigation. Dito nung time na ito, this is before siya makulong, pandemic din, no? At kung titignan niyo, meron siya ditong image na pino-project. Yung image na mabait siya, kung naalala niyo, no? Pero kahit papaano lumalabas yung ugali niya sa mga kinikilos niya. So tignan natin. Para imbestigahin itong mga to. Dadaanin po ito natin sa legality. Kaya po itong hindot na Deo Macalma na ito, bibigyan... You see, tinawag niyang hindot. No, hindi rin siya talaga makapagpigil, no. Si Deo Macalma, okay. So, yun naman yung kanyang ano. So, paano niya in-address yung mga patutsada ni Deo Macalma? So, tignan niyo siya, no. Tignan niyo siya. Po itong... Bibigyan kita pusa. Kanya si gigil na gigil siya pero pinipigilan niya yung sarili niya magmura. Ang gala ka. Bibigyan kita ng 24 oras and your time starts 5 minutes ago. Okay, so ano nangyari diyan? Humingi ba ginawa ba ni FLM? Ginawa ba ni Deo Macalma yung hinihiling ni FLM? No? Within 24 hours na 'yon. Ano ba yung hinihiling ni FLM na 'yan? So pakinggan natin. Pag hindi mo na ilabas na ako mismo nagsasalita, na bunganga ako at legit ha, yung original na video ha, na galing sa akin mismo, na kinlaim ko na magkapatid kami ni Bongbong at pinipilit yung... Alam ko yung mga matagal lang nandito sa sa pakikipaglaban dito kay Mangusin na ito. Alam niyo yung tinutukoy niya. At alam nating lahat na talagang kinlaim niya naman talaga na siya ay Marcos at kapatid siya ni Bongbong. Nung una yun yung claim niya. Tapos nung na-call out siya doon, biglang naging anak siya ni Pacifico. 'Di ba? So, paano natin mapapatunayan yun ngayon? Wala na yung channel niya dati. 'Di ba? Nung time na ito, ginagawa din nila, pina-private yung mga dati nilang videos. 'Di ba? So, tuloy natin. Kalad ka rin yung unang pamilya na nananahimik. Eto, tandaan mong hindot kang matanda kang gurang pulgasing baong ba? Okay, nakita nyo? Naririnig nyo ba? Inano na lang niya, no? So, unang pamilya, so ibig sabihin, Pangulo na si, FLM ka. Okay, so bago lang ito, no? So, hindi mo na talaga makikita. Hindi mo na talaga makikita yung yung hinahanap niya, no? Yung ganito naman yung mga kiniklaim nito ni FLM, no, mga suntok sa buwan yung condition. Gawin mo to. Kasi wala na yung channel niya dati na binabanggit niya, nakapatid niya si BBM. No? Pero hindi niya in-address yung issue, tinakot niya lang. Within 24 hours daw, 'di ba? Within 24 hours. So ano yung ending? Alam naman natin ang ending. No? Wala naman nangyari kay Deo Macalma, no? So pakinggan pa natin. Mag-uubos pa ako ng lahat ng yamang natitira ko, maipakulong lang kita. Animal ka? Okay, so ayan, yun yung lagi niya sinasabi, no, mapakulong lang kita, ganyan. Dati si Bungo, sinabihan niya na na ganito ganyan. Meron na daw warrant si Macpac Pablo, kukunin na daw sa Malaysia, ganyan. Tapos sila Fujinius Vlog, 'di ba? Na triangulate na daw kung sino, kung saan. Tapos ngayon 'di ba, lumabas sa kabibig niya last time, katabi daw ng bahay niya si Fujinius. Yun naman pala, akala ko ba hinahanap mo si Fujinius? Katabi na ng bahay mo, ba't mo hinahanap? No? Ewan ko kung paano nagtatagpi-tagpi yung mga claims nito. Hindi kasi it doesn't fit. It doesn't fit with each other. So pero naniniwala pa rin tayo sa kanya. I mean, hindi tayo yung mga kababayan natin.
no? So that's so sad, no? Ano yung takeaway dito? Pag sinabi ni FLM nakakasuhan ka niya, ibig sabihin wala 'yon. No? Hindi yung mangyayari. O kaya kung mangyayari 'yun, wala yung kwenta. No? By the way, no, suportahan natin si Fujinius Vlog at saka si Mighty Manong, no? It's, meron kami mga first hand information na hindi ko pwedeng ilabas pa ngayon, no? Hindi ko pwedeng ilabas pa ngayon. Hayaan ko na sila yung maglabas, no? Ganito naman sa group namin, nagpapaalaman kami kung anong gagawin. So, with that, paalam muna, no? Sa pansamantala, goodbye.